Magandang araw po. At ano po ang inyong pangalan at ano po ang trabaho ninyo? Okay, magandang araw din. Ako si Victor Ringol Jr., isang senior high school teacher and part-time teacher ng junior. Ako ay si Ginang Alicia Nadala, isang retired teacher. Ako ay 77 na sa darating na Marso. Ako si Rizalyn Usman, 36 na ako, isa akong businesswoman. Gaya ng nakagawian ng isang mag-aaral, galing sa mahirap na pamilya, nangarap, hanggang natupad ang aking pangarap. Kabilang ako sa mga magulang na mahihirap. Pito kaming lahat at alam mo na pag anong bilang ng mga anak ay at hindi stable ang trabaho ng mga magulang at talagang mahirap. Nag-start akong mangarap, tapos sinamahan, syempre, ng lakas ng loob. Siyempre, bilang mag-aaral na kaganang nasabi ko kanina na galing sa mahirap na pamilya, ang number one na challenge dito ay kung paano i-budget ang financial considerations ng isang estudyante. Siyempre, marami akong mga kinonsider na factor like, siyempre, bilang isa naman sa mga academic awardees, naghanap ako ng mga scholarship programs, mga service grantees, may mga hinanap akong sponsor, at naging academic scholar. And at the same time, nung hindi pa rin kasya yung budget, naging supporting students. Ang pagiging mahirap ang pinakamalaking pagsubok sa amin. Kaya mula pagkabata, dream ko na ang makaahon kami sa kahirapan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na mabuti, sumusunod sa magulang, siyempre, at natuto kami magtipid sa anumang meron kami. Yung pagsisimula, kasi wala naman akong susundan sa family namin na business-minded na tao. Tapos yung doubt ko sa sarili, nalampasan ko siguro yun dahil may partner akong mas malakas ang loob. Siyempre meron. Ang aking pangarap na hindi na bumalik sa ganung uri ng pamumuhay, kaya ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para meron akong makamit na diploma at makatapos ako ng isang degree at maging professional. Natural sa isang tao na kung may mga problema, may tendency na gusto na niyang sumuko. Pero yung aking dream na makaahon kami sa kahirapan, yun ang naging batayan ko upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Siyempre, may pananalig ka sa Diyos, unang-una. At anumang hirap na iyong madanasan, tiisin mo kung gusto mong magpumunlad. Maraming times, lalo kapag nagfe-fail, madaming times akong nag-fail kasi yung dream ko talaga na magkaroon ng successful business. Actually, hindi ko pa nga kinoconsider yung sarili ko na successful kasi hindi ko pa na-achieve yung gusto kong mangyari as a businesswoman. Tiyaga at yung tamang pakikisama sa mga tao. Kasi kung ikaw meron kang tiyaga at samahan mo yan ng tamang pakikisama sa tao, yung tiyaga kasi natin na yan, nangangailangan din ng tulong at suporta ng ibang tao. Kaya kung magandang ipinapakita mo, kung anumang tulong ang gusto mong hilingin sa kanila, ibibigay nila yun. Ang pagiging mahirap ay hindi hadlang sa tagumpay. Kailangan lang magsikap ka mabuti, may pananalig, unang-una may pananalig ka sa Diyos, at matuto kang maki-cooperate sa iyong magulang. Kasi
kasama mo sila sa iyong tagumpay. Araling mabuti yung gusto mong mangyari, maging consistent. Tapos kung mag-fail, tanggapin yun as dagdag kaalaman. Meron ka pa din kasing magigain na knowledge tungkol sa business. Palaging meron kang bagong matututunan kahit from failure. Nung college ako, naglalakad ako from Bornham to Mines View. O yun, nilalakad ko yan. Pag usually end of the week, last week na ng buwan, wala nang ano doon, wala nang allowance. Nag-uutangan na kami mga mag-boardmate. Kinaya ko yun, naglalakad. At yun yung sabi ko, balang araw, hindi na ako maglalakad. Lilipad na siguro. Ang aming pagiging mahirap at may mga nababasa, mahilig kasi ako magbasa ng mga aklat, may mga nababasa akong mga mahirap na tao na nagtagumpay at hindi hadlang ang kahirapan. Siya kasi talaga yung makukonsider ko na malaking influence sa akin. Dahil nanggaling siya nga sa family na nagninegosyo, mas malakas yung loob niya, tapos mas marami siyang ideas. Tungkol din. Yung mga nahihirapan, siguro financially, academically, spiritually, yung mga estudyante may problema sa pamilya, sabi ko laban lang. Ang isipin ninyo yung hindi yung short term na ginhawa, kundi kailangan magkaroon kayo ng long term na pangarap. Yung maghirap na kayo ngayon, pero pagkatapos ng paghihirap na yan na short term lang, forever na kayong magkakaroon ng magandang buhay. Ganun yun. Kasi may mga iba na ayaw nang mag-aral 4 years or 5 years. Gusto nang magtrabaho kaagad para kumita. Pero mas maganda pa rin na mapaghandaan ng mabuti yun para mas maganda ang matutunguhan. Kaya nang nasabi ko, hindi hadlang ang kahirapan. Kailangan mayroon kang isang goal na umunlad. Hindi porke wala sa iyo yung mga makabagong gadgets ay hindi ka na makakarating sa tagumpay. At ang kasipagan, ang una-una pang kasipagan, ang pagiging masipag, ang unang magandang ugali na i-develop ninyo sa inyong mga sarili at ang pananalig sa Diyos na kayo makakaalpas sa kahirapan. Para sa akin, mangarap, gumawa ka araw-araw kahit maliit lang na bagay. Hindi naman kailangan palaging malaking step siya na mag-i-inch sa'yo sa pangarap mo. Mahirap, pero walang imposible. Possible lagi. Para sa akin, siyempre, kung mapasaya mo ang isang tao, lalo na ang iyong mga pamilya, yun na ang success. Kasi para sa akin, ang success ay hindi yan na may measure ng kayamanan o pera. Mong may pera ka nga, maraming problema, hindi ka naman masaya, maraming pressure. So, unang-una sa lahat, pag nakatulong ka sa ibang tao, masaya yung pakiramdam at yun ang success. Ang tagumpay ay hindi lang tagumpay sa iyong kurso o career. Tagumpay rin sa pagkikipagsalamuha mo sa kapwa mo at pagiging makatao sa iyong mga kapitbahay. Ako kasi, hindi ko pa iniisip na successful ako kasi may mas mataas talaga akong goal. Gusto ko yung para sa akin, ang successful yung pati apo na ng nagdinegosyo, siya na yung magtutuloy. Yung hanggang sa apo aabot. Yun para sa akin. Final message, sabi ko nga, walang imposible kung hindi tayo mangarap. Ang pangarap ay libre lang. Kung naghirap man ngayon, sabi ko nga, pasasaan ba't lahat ng naumpisahan natin ay matatapos din. So laban, mag-aral ng mabuti, ganun na sabi ko, huwag mo nang isa-isip yung mga emotional na bagay. Kung may mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa school, sa pamilya, malalampasan din